Ang leyon at ang daga. Isang araw, sa gitna ng isang malawak at mahiwagang gubat, nahitik na matatangkad na punong tila sumasayad sa langit at makakapal na damong sumasayaw sa ihip ng hangin, mahimbing na natutulog ang isang makapangyarihang leyon. Siya ang kinikilalang hari ng kagubatan, ang kinatatakutan at iginagalang ng lahat ng hayop. Ang kanyang balahibo ay makapal at makinang sa ilalim ng sinag ng araw. At ang bawat hininga niya ay maririnig na parang mahinang kulog na gumugulong sa kalangitan. Sa bawat hikik ng leyon, bahagyang naninginig ang lupa at ang mga tuyong dahon sa paligid ay nagkakalas-kalas, tila ba sumusunod sa kanyang lakas. Ang gubat ay tila tahimik na nagbabantay sa kanyang pahinga, sapagkat walang hayop ang nangangahas lumapit kapag ang hari ay natutulog. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang munting nilalang na gumagala, isang maliit na daga. Siya ay payat, gutom at mausisa, patuloy na naghahanap ng mumunting butil ng pagkain upang maibsan ang kanyang sikmurang kumakalam. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya namamalayan na napadpad siya sa tabi ng natutulog na leyon. Dahil sa kanyang likas na pagiging mapaglaro at walang kamalay-malay sa panganib, umakyat ang daga sa katawan ng leyon. Tumakbo siya sa malambot na balahibo nito, nagtalon-talon at tila ba ginawang laruan ang katawan ng hari ng kagubatan. Para sa daga, ito'y isa lamang kakaibang eksperyensya. Ngunit para sa leyon, ito'y isang malaking paglapastangan. Biglang dumilat ang mga mata ng leyon. Sa isang kisap mata, nagising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog. Umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na ungol sa buong gubat. Sa isang mabilis at matinding galaw, nadakma niya ang daga gamit ang kanyang matatalim na kuko. Galit na galit ang leyon at buong lakas na sumigaw. Anong lakas ng loob mong gambalahin ang aking pagtulog? Hindi mo ba alam kung sino ako? Kakainin kita upang matigil na ang iyong kalokohan. Nanginig ang maliit na daga sa matinding takot. Halos hindi siya makapagsalita at ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa pagkakakulong bituin ng mga kuko ng leyon. Ngunit sa kabila ng takot, naglakas siyang gumising. "Patawarin mo po ako, Haring Leyon," umiiyak niyang wika. "Hindi ko po sinadya ang aking nagawa. Ako'y isang munting daga lamang na naghahanap ng pagkain. Kung pakakawalan mo ko na ngayon, nangangako ako na balang araw ay makakabayad ako sa iyong kabutihan." Napahalaklak ang leyon, isang halaklak na puno ng pagmamalaki at pag-aalinlangan. Sa kanyang isip, paano nga ba makakatulong ang isang napakaliit na daga sa isang tulad niyang makapangyarihan? Para sa kanya, ang pangako ng daga ay tila isang katawa-tawaning biro. Ngunit sa halip na tuluyang tapusin ang buhay ng maliit na hayop, naantig siya sa kanyang pagsusumamo. Naisip niyang wala namang mawawala kung siya'y magiging maawanin. Kaya't dahan-dahan niyang ibinaba ang daga at pinalaya. "Umalis ka na at huwag ka nang muling magpapakita sa akin," malamig niyang sabi. Agad na tumakbo ang daga palayo, puno ng pagsasalamat at pangako sa kanyang puso. Samantalang ang leyon ay muling humiga at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapahinga, hindi na inintindi ang nangyari. Lumipas ang ilang araw. Muling naglakad ang leyon sa gubat, payapang tinatahak ang kanyang nasasakupan. Ngulit sa kanyang lakas at tiwala sa sarili, hindi niya napansin ang panganib na nakaabang. Sa isang kisap mata, nahulog siya sa isang makapal at matibay na lambat na inilagay ng mga mangangaso. Piliting nagpumpiglas ang leyon, umuungol ng ubod ng lakas, nanginginig sa galit at takot.
Ngunit sa bawat galaw niya, lalo lamang humihigpit ang tali. Ang hari ng kagubatan na walang sino mang hayop ang kayang talunin ay ngayoy bihag at walang magawa. Narinig ng daga ang malakas na ungol mula sa malayo. Agad siyang nagdamali patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Laking gulat niyang makita ang leyon, ang parehong hari na minsang nagligtas sa kanyang buhay, na ngayoy nakagabos at walang kalaban-laban. Hindi nagdadalawang isip ang daga. Naalala niya ang pangakong binitiwan noon. Sa kabila ng kanyang kaliitan at pangamba, linapitan niya ang lambat at nagsimulang kumagat sa mga tali. Maliit man ang kanyang ngipin, ito'y matatalim at puno ng determinasyon. Paulit-ulit siyang kumagat, hindi alinda ang pagod. Hanggang sa tuluyang mapatid ang mga hibla ng lambat at nakawala ang leyon. Lubos ang tuwa at pagsasalamat ng leyon. Yumuko siya sa harap ng daga at buong galak na nagsabi, "Pinatunayan mo na ako'y nagkamali. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki o kapangyarihan, kundi sa kabutihan at malasakit." Mula noon, nagbago ang pananaw ng leyon. Natutunan niyang kahit ang pinakamaliit na nilalang ay may kakayahang makatulong sa pinakamalakas. At sa gubat, kumalat ang aral na ito, na walang maliit, walang mahina, kapag ang puso ay marunong tumanaw ng utang na loob at gumawa ng kabutihan.